Samahan naman ninyo ako sa mga balita sa labas ng bansa. 4 na sibilyan po ay patay sa nagpapatuloy na tensyon sa Venezuela. At North Korean leader Kim Jong-un nasa Vietnam po siya para sa kanilang pulong ni US President Trump. May report si A.M. Francisco. 4 na sibilyan na ang patay sa nagpapatuloy na tensyon sa Venezuela dahil pa rin sa isyong politikal. Kaugnay nito, pinutol na ni Venezuelan President Nicolas Maduro ang diplomatikong ugnayan sa Colombia. Dahil dyan, mayroon na lamang 24 oras ang consular at ambassador staff ng Colombia para lisanin ang Venezuela. Tumulong kasi ang Colombia na maipasok sa Venezuela ang mga truck na naglalaman ng mga pagkain at gamot para sa mga mamamayan doon. Pinaharang ni Maduro ang mga tulong mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Estados Unidos, kung saan hindi sang-ayon dito ang interim president na si Juan Guaido. Sa katunayan, mismo si Guaido pa ang nanguna sa pagpasok ng mga foreign aid patungong Cucuta. Dahil sa nangyari, mas tumindi ang pagbabantay ng mga sundalong pro-government sa mga border ng Venezuela na siya namang dahilan kung bakit tumindi ang karahasan doon. Nagbabala ang US na papatawan nila ng panibagong sanksyon si Maduro kapag muli nitong hinarang ang tulong mula sa kanila. Samantala, bumiyahe na patungong Vietnam si North Korean leader Kim Jong-un para sa ikalawang summit nila ni US President Donald Trump. Layon ng pulong na ito na pag-usapan ang isyu ng denuclearization kung saan ayon sa mga eksperto, kakaunti lamang ang mga naging progreso mula nang isinagawa ang first US-North Korean summit sa Singapore. Magkakaroon din ng goodwill visit ang North Korean leader bilang bahagi ng kanyang biyahe sa Vietnam. Patuloy na pinag-aaralan ng NASA ang pagtungo ng tao sa planetang Mars. Pero isa sa pinakamatinding pagsubok na kinaharap nila sa ngayon ay kung papaano mapapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga astronaut. Batay kasi sa kanilang pag-aaral, hindi gaya ng ibang space mission, 3 taon ang itatagal ng biyahe patungong Mars kung saan posibleng maapektuhan ang immune system ng mga astronaut dahil sa sobrang exposure sa solar radiation. Ayon sa pag-aaral, pinahihina ng spaceflight ang natural killer o NK cells ng katawan ng isang tao na responsable sa pagpuksa ng mga cancer cells. A.M. Francisco para sa Bayan.